everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Halika't i-analyze natin ang mga kasinungalingan dito sa birth certificate ni Mayor Alice Guo, pati nung sinasabi niya mga kapatid niya. Ito ay certified fake at inalaw ito ng mga tao sa local civil registrar's office. Maliwanag iyan. Totoo na sa ngayon ay mainit ang nag-uusapan itong si Mayor Alice Guo dahil may question kung siya nga ba ay Filipino o dayong Chinese na ginawang spy ng China o sadyang involved lang sa mga illegal activities kasabwat ang ibang Chinese nationals tulad ng human trafficking, money laundering, love scam, etc. Paano nga ba nakilala itong si Mayor Alice Guo? Ang sabi ni Mayor Alice, siya ay pinanganak sa bahay noong July 12, 1986. Inabando na siya ng kanyang ina. Hindi niya man lang ito daw nakita. Kaya hindi natin masasabi kung yung kanyang ina na nakalagay sa kanyang birth certificate na si Amelia Leal ay totoong tao ba o kathang isip lamang ng kanyang ama o nung proseso ng kanyang birth certificate. Pero inamin niya na Chinese nga ang kanyang ama. Jan Jongguo ang pangalan ng tatay niya. Ang Hilito Guo naman ang Filipino name nito. Sa files ng Philippine Statistics Authority or PSA, walang birth record yung tumatayong nanay ni Mayor Alice Guo na nangangalang Amelia Leal. Wala ring marriage certificate na makita ito sa records. Taliwas doon sa nakalagay sa birth certificate ni Alice Guo at ng dalawa niyang di umanong kapatid na si Sheila at saka si Seaman. Hindi na ito tugma-tugma ang mga data na nalagay sa mga dokumento ni Mayor Alice Guo. Nung una ay sinabi niyang mag-isa lamang siya. Mag-isa lamang siyang anak ng kanyang ina sa kanyang ama. Nakuha or na-uncover dito yung irregularities sa kanyang mga government records. For one, she said or she claimed that she's the only child of a certain Amelia Leal and Angelito Guo. Sabi nyo, di kayo sigurado kung sila ay mga kamag-anak nyo. Do you still maintain this, Mayor? Your Honor, pakiulit po. Sabi nyo kasi sa akin noon, nung pinakita ko yung mga dokumento na nandun yung mga pangalan ni na Sheila L. Guo at Seaman L. Guo at isa pang dokumento na Sheila Leal Guo at Seaman Leal Guo at tinanong ko sa inyo kung mga kapatid nyo sila, ang sabi nyo sa akin hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo sila. Yan pa rin ba ang sinasabi nyo sa amin? After po ng Senate hearing po, Your Honor, nag-confirm po ako sa tatay ko, kapatid ko daw po sila. Kapatid nyo sila. Talagang kapatid nyo sila. Pero siguro, nabasa niyang mabuti yung ginawang birth certificate sa kanya at lumalabas doon na siya ay pangalawa na anak. Ang unang ipinanganak di umano ay itong si Sheila Leal Guo. Ipinanganak noong January 12, 1984. At ito nga si Alicia ay ipinanganak noong July 12, 1986. So makikita dito sa entry na ito na siya ay pangalawang anak. At ang unang anak ay itong si Sheila Leal Guo. Kaya hindi niya masasabi agad sa Senado na may dalawa siyang kapatid hanggang sa ito ay matuklasan ni Senator Rizza Ontiveros sa records ng PSA na mayroon pang isang anak di umano, ang isang Amelia Leal at ang Hilito Guo. At ito nga ay si Seaman Leal Guo na ipinanganak noong August 1, 1988. Isa-isahin natin ang kanilang birth certificates. Pakatignan na pare-pareho sila ng pangalan ng ina, Amelia Leal, at ang pangalan din ng kanilang tatay ay Angelito Guo. At lahat silang tatlo ay late registered ang birth record. Makikita nyo na di umano itong si Seaman Leal Guo ay ipinanganak noong taong 1988. Bakit kaya nagkaroon ng late registration ng kanyang birth certificate noon lamang 2008. Kung totoong magkakapatid ang tatlong ito, bakit kaya hindi pa pinagsabay-sabay ang pagproseso ng late registration? Si Sheila at saka si Alice ay nagkaroon ng late registration ng birth record noong 2005. At itong si Seaman ay nagkaroon lamang ng late registration noong 2008. Hindi ba kataka-taka ang pagproseso ng papel na ito? Kataka-taka rin ba kung iisipin nating hindi sila magkakapatid talaga? Ngayon, makikita natin kung ano ba ang edad ni Angelito Guo nung ipinanganak si Sheila. Siya daw di umano ay edad 25 years old.
At nung ipinanganak di umano itong si Alice Guo, siya ay 27 years old. Pansinin niyo yung registry number. Halos sabay po itong ginawa sa local civil registrar's office. Yung kay Sheila Leal Guo na lumalabas na hindi kilala nitong si Alice Guo, ang registry number ay 2005-10756. Samantalang yung registry number naman nitong kay Alice Guo, 2005-10757. Ibig sabihin, magkasunod lang itong ginawa sa local civil registrar's office. Ano kaya ang mga supporting documents na ibinigay noong nagproseso nito para sa dalawang birth certificates na ito ni Sheila at saka ni Alice Guo? Lumalabas din dito na yung Sheila ang unang anak ni Amelia Leal at pumapangalawa lamang itong si Alice Guo. At di umano kinasal itong si Amelia Leal at si Angelito Guo noong October 4, 1982. Nakilala niyo ba ang iyong biological mother? Your Honor, hindi ko po siya nakilala. So, saan niyo nakuha yung kwento na kayo ay anak ng isang kasambahay? Father ko po. At sinabi niya ang pangalan ay, anong pangalan po nung biological? Amelia Leal po. Kanina ipinakita po ng ating chairperson na si Amelia Leal wala pong birth certificate. Si Angelito Guo wala ring birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi po sila pinanganak po dito. At gusto ko rin itanong yan kay attorney. Doon po sa birth certificate, nakasulat doon kasal yung kanyang ama at ina. Tama? Pero ang PSA, at tatanong ko ulit si Attorney Eliezer, nag-issue ho kayo ng certificate na walang marriage certificate si Angelito Guo at Amelia Leal. Tama? Tama po, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi ho sila kasal. Apo. No? So malaking posibilidad rin na itong birth certificate mali po'y nakalagay dyan. O Tama. hindi ho tama ang nakalagay dyan. Tama? Tama po. Dito, para sa akin, ang pag-analyse ko ho dito, nagsinungaling yung applicant eh. Yes. Para yung kanyang mga anak maging Filipino. At pag Filipino ka, pwede kang bumili ng lupa, pwede kang magtayo negosyo, pwede kang kumuha ng passport, pwede ka rin tumakbo para patunayan na ikaw ay isang Filipino. Birth certificate talaga ang pinapakita. At pag yan ang magiging basehan, ang isang kandidato na hindi naman Filipino, pwede yung tumakbo, mayor, congressman, governor, senator, even vice president at presidente. Dahil nga dyan sa pagsisinungaling. Sa isang simpleng pagsisinungaling, yung pwedeng takbuhan ng taong nakinabang, ang layo. Kung walang lumalabas na marriage record or marriage certificate na naisumite sa PSA, itong si Angelito Guo at saka si Amelia Leal, yun na ay talagang kaduda-duda. Masasabi talagang mayroong pineke ritong dokumento. At dapat managot dito ang opisyal na pumayag na ayusin ito sa local civil registrar's office ng Tarlac. Nagkaroon kasi lalo dito ng question dahil walang maipakita si Mayor Alice Guo kung paano nga ba siya lumaki sa Pilipinas. Tapos, ito naman po, ang mga travel records ninyong dalawa, ni Sheila Leal Guo, showing you traveled at least 3 times together. Travel buddies kayo ni Sheila Guo. At wala namang masamang mag-travel kasama ng kapatid. I would enjoy that also. Pero why would you lie about something like this? Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Your Honor, nakaraan po na Senate hearing. Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay pa po ang ibang tao. Kaya lahat po na natanong niyo po sa akin, puro naging I don't know po ang sagot ko po. Dahil ayaw ko po madamay po sila at pribadong tao po yung mga ibang tao po na babanggit, ayaw ko po sila madamay po dito. Itong sagot niyang ito, siguradong ito, afterthought na lang. Appealing to the emotions na ito, na parang ayaw niya mandamay ng iba. Kaya yun ang sagot niya. Hindi ko po alam.
Pero tandaan niyo po, yung unang sagot niya, sinabi nga niya, nag-iisa siyang anak. Pangalawa, malamang nakita niya sa birth certificate niya na pangalawa siyang anak. Kaya sinabi niya meron siyang isang kapatid. Pero itinanggi niyang kapatid niya, yung Sheila Go at Seaman Go. Ngayon, nung tinanong siyang muli, sinabi niya, inamin ng tatay niya na kapatid niya daw yung dalawa. At nung nahuli siya muli ni Senator Riza Hontiveros, ano ang sagot niya? Ayoko na lang pong mandamay ng iba kasi pribadong tao sila. Pero bakit niya tatanungin yung tatay niya kung kapatid niya itong mga to kung alam niya ng kapatid niya noon pa? Di ba contradicting yung kanyang sagot? Tatanungin niya pa yung tatay niya kung kapatid niya yung dalawa at ngayon sasabihin niyang ayaw niyang idamay yung mga pribadong tao? Halata, di ba? Kaya ayun, hindi na nakapagpigil si Senator Loren Legarda. If you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako ng tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po. Tell us about your child. Ako sa farm. Basta tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayo robot. Saan po? Saan pong lugar sa Pilipinas, sa Central Luzon, sa Tarlac o sa Banban? Tarlac po. Saan po sa Tarlac? Matatalaib Tarlac po. Ano po? Matatalaib Tarlac Is that po. the barangay? Yes po, nakita ko po dito sa birth certificate ko po. No, you would have recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of your childhood? Sino po yung best friend nyo? Saan po kayo nag-aral? Kung meron kayong makamag-anak? Kaya itong mga dokumento ay nagpapatunay lamang na lahat ng ito ay peke. Wala siya maipakitang pruweba at ang tanging niya lang sinasabi ay, lumaki po ako sa farm. Ako po ay Filipino. At dahil nga ito ay late registration, mas naging matibay ang paniniwala na ang mga dokumento na proseso pabor sa kanya ay walang basihan at pawang mga kathang isip lamang para maisakatuparan ang paggawa ng isang birth certificate ng illegal. Pansinin mabuti naman ang birth certificate nitong kapatid di umano ni Mayor Alice na si Seaman. Si Seaman ay ipinanganak noong August 1, 1988. Kung totoong ipinanganak itong si Seaman noong 1988, ibig bang sabihin na itong si Angelito Go at Amelia Leal ay may komunikasyon pa taliwas sa sinasabi ni Mayor Alice Go na siya ay inabandona ni Amelia Leal pagkapanganak pa lamang. Dito naman, lumalabas, nakasal din si Amelia Leal at Angelito Go. Pero iba na ang date, January 21, 1987 na. Muli, pansinin ninyo, saan ang address dito ng ina ni Alice Go? Nakatira sila sa 58T Santiago, West Canumay, Valenzuela City. Natatandaan nyo ba yung SEC registration ng kumpanya ng embroidery kung saan ang address din na ginamit ay 58T Santiago, Canumay, Valenzuela City. Kaya nga diba tinanong ito ni Senator Sherwin dahil doon lamang sila nakatira sa malapit. So in other words, kung doon nakatira ang di umanong nanay ni Alice Go nung naipanganak itong si Seaman dito nga sa Valenzuela, muli taliwas na naman ang kanyang sinabing hindi niya man lang nakita ang kanyang ina. So malamang yung kanyang ina ay kathang isip lamang talaga. Saka imposibleng hindi niya malaman na siya ay may dalawa pang kapatid kung totoong nag-i-exist din itong dalawang kapatid. Dahil ito ay kasama as incorporator doon sa business nila sa Valenzuela. Ang incorporators dito sa embroidery sa Valenzuela ay si Alice Go, si Sheila Go, Seaman Go at ang kanyang ama na gamit ang Chinese name. Pero bakit hindi niya alam na yun pala ay kanyang mga kapatid? Samantalang incorporators ng kanilang negosyo. Tignan niyo rin mabuti ang edad ng Angelito Go sa lahat ng birth certificates. Noong 1988 kung kailan pinanganak di umano itong si Seaman,
Ang edad ni Angelito Guo ay 26 years old na. Pero noong 1986, nung ipinanganak di umano itong si Alice Guo, siya ay 27 years old na. So lumalabas na mas matanda pa siya noong 1986 kesa noong 1988. Sana all, lahat ng edad paurong. At muli, tignan niyo mabuti ang pirma ng Angelito Guo sa dalawang dokumento. Kapansin-pansin na magkaiba. So malamang talaga may nagproseso lang nito para bigyang identity itong tatlong taong ito. Alice Guo, Sheila Guo, at Ximen Guo. Tanungin natin, maliban dyan, bago nagkaroon ng late registration ng birth certificate ni Mayor Alice Guo, anong dokumento ang meron ka pa to prove na yung Alice Guo ay totoong pangalan ni Mayor? So ang tanong natin, si Mayor Alice Guo, yan kaya talaga ang tunay niyang pangalan since birth? So sa pag-aanalisa na ito, maliwanag na peke lahat ang dokumento, certified fake. So dapat kung sino ang nagsagawa nito, sa Tarlac o sa Valenzuela, dapat parehong managot. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.